Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano ang balita, Mr. Maravillas? Yung 18 ex-Marines pumunta na sa NBI kasama si Attorney Baligod. Sinupe na kasi sila mga kababayan at sabi ni Attorney Baligod sa ambos interview, purposely pumunta sila kasi gustong malaman ng mga NBI yung background. Siyempre, kailangan nga alamin yung background kung totoo yung mga pinagsasabi nila. 'Di ba? That is normal mga kababayan. So ito yung balita ngayon, latest na balita. Sabi dito sa report ng GMA News, Lawyer Levito Baligod and alleged former Marines who claim to deliver cash from former lawmaker Saldico to various public officials appeared before the National Bureau of Investigation. Sabi ni Attorney Baligod, ready daw sila mag-cooperate sa investigasyon. Ibag afterwards, mag-alagutesa. Di ba po? Hindi na makita. Pero may latest ngayon na sinasabi si Mike Defensor. Kasi nandun din si Mike Defensor mga kababayan sa NBI. Kasama si Mike Defensor na pinasamon. Ang sabi ni Mike Defensor, si Gutesa niya nandito sa Pilipinas. Yun na niya yung natanggap kong info. Si Gutesa nandito niya sa Pilipinas. Nandito pala, bakit hindi ninyo iharap sa investigasyon? Puro lang ablada itong si Mike Defensor. Tatagbo pala kasi sa ilalim ni ni Chucky, tatakbong mayor ng Quezon City, walang kadala-dala. Tapos kumalat yung early campaigning po, mga posters. Katandem si Aiko Melendez na tagahanga din ni Chucky. Yun ang katandem mga kababayan na Vice Mayor. Ngayon pa lang, nangangampanya na, pero dininay ni Aiko Melendez na may kinalaman siya doon sa poster. Mike Defensor, Aiko Melendez for Mayor and Vice Mayor ng Quezon City. But anyway, sabi dito ni Mike Defensor, that is what I know niya, na si Gutesa, I received information that only Gutesa is still in the Philippines but does not know his exact location. Puro kasinungalingan yung alam. Kumontak sa'yo. Pagkatapos, hindi mo man lang tinanong kung nasaan siya. Di ba malinaw na pagsisinungaling? Pero noon mga kababayan na gusto niyang iharap sa Senado, siya yung nag-present kay Marcoleta, kay Gutesa. Alam niya kung nasaan. Nung makapag-testify na ng kasinungalingan, pati notaryo fake, yung pirma ng abogado, ayun, nawala na lang. Tapos sasabihin mo ngayon, nandito sa Pilipinas, hindi mo alam yung whereabouts. Hindi mo tinanong. Malamang sa malamang alam mo at kayo yung nagtatago. Tapos turo mo si Martin Romualdez yung nasa may custody ngayon. Puro Martin Romualdez, Marcos ang tinuturo ninyo. Di ba? Mga kababayan, pilit na pilit yung pagsabit sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Yan, sabi niya dito ngayon, I just received a message that he is still in good condition. When further asked if Gutesa may reappear following the recent appearance of the 18 alleged former Marines, defensors said, I hope so. Hindi siya sigurado. Depende sa sitwasyon. Di ba, mga kababayan? Puro scripted po. Pero sabi nga natin mga kababayan, lalabas at lalabas ang katotohanan at malalantad ang kanilang kasinungalingan mga kababayan. Sabi pa niya, if he'll show up
Kung lalabasan niya, lalabas nga niya siya. Siyempre, kayo may control. Lalabas pag pinalabas na ninyo. Ngayon, tago mo na kasi nasunog yung kanyang kwento. Tago mo na. Ito naman, baka kagat din ng publiko. Wala man po. Walang maniwala kasi nga poisonous tree, sabi nga, polluted source. Sabi ni sa reaction ni Sunstay, the info source is himself. Sabi niya, adik sa Sawit, alam naman talaga niya kung nasaan si Gutesa dahil siya mismo ang handler. Di ba? Si Alvin mangubat ikong ibang kidnap me modus operandi style. Style to Galing mo, Mikoy. Sabi ni Joel Basquinas, alam niya. Sabi ni Isa Canyon Jr., siyempre kayo nagtago alam niya. Sabi ni Boboy Dilyoro, parang gusto kong magulat sa sinabi ni Mike. Sabi ni Alex Tiglaw Imeno, baka nga nasa bahay mo lang yon. Sabi ni Sari Castillo, sabi nila noon dinukot, ngayon alam niya kung nasaan. Yun na nga po. Paano po? Balibaliktad? Bangga-bangga yung mga statement nila. Kasi nga po, kasinungalingan lang. Kaya laging sablay. Sabi ni Terry Bora, si Mike Defensor talaga ang scriptwriter. Talagang pag natapos na itong telenovela, dapat talagang ipakulong ang mga destabilizers. Kaya nag-iimbestiga po yung NBI. May may paglalagyan tong mga destabilizers na to. Yung retired na general na nasa likod din ito, identified na po ng NBI, sabi ni Director Matibag. Ito yung ambos interview, mga kababayan, kaya ito ni Baligod. In today's coming here, yung initial thoughts lang po, nandito kayo yan. We are ready to cooperate Si Baligod. and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification Yung mga mga bodyguards niya, ang dami-dami. So, May mga bodyguards na rin si Baligod. Big time na rin. Yung apat daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng Malamang ang as we said, 16 nagbigay ng former security Marines, niyan, yung 2 kampo ni former, Sara Philippine Duterte Army. mismo. Okay. Maliwanag Ayan, naman yun sa ang daming bodyguard para ng presidente. Mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kini-question yun Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon kami, tube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines today pupunta. Basta Sir, yung sinasabi po na connected daw po si Atty. Pascual sa inyo po law firm. What are your thoughts on this? Yeah, correct. Because Konektado sila lahat. Magkakasabwat. Ang off-counsel, it means kung may mga cases Si Atty. Pascual yung nagnotaryo, iisa lang silang grupo. I help them out. And also, I farm out cases kasi nag-unwind na ako sa law practice ko So I farm out cases to several lawyers also. Sir, yung thoughts nyo na lang na may mga tao nagsasabi na dapat take with a grain of salt itong sinasabi ng 18 Marines. Pero sa inyong paniwala, you're convinced na totoo yung kanilang mga pahayag? Yes, they don't have anything to profit from accusing people
in high position ng kasinungalingan. No? Anong Isipin walang mo, kung profit ginamit lang na itong mga sundalo na malamang mamamayan, and sila they are yang using tumanggap ng people maleta, in the highest places of government. binabaliktad nila, mga kababayan. Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-marines, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may lahat sila, sir? Normal yan. Sir, haharap, sir. Sir, kumpleto kayo. Kasama mo na yung... Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan. Kumpleto na kayo, sir. Puro bodo lang niya, Mr. Maravillas. Nagana buhay lang po siguro. Mahirap ang buhay. Kailangan may diskarte. Di ba po? Kaya sabi ng mga netizens, mga kababayan, sumama sa katiwalian yung mga Marines ng libre lang. Sabi ni Net Ricia, sabi ni Good Governance supporter, mukhang nakapaganda na ng mabuti, nagpractice na ng malala para hindi iba-iba ang sasabihin. Ni-rehearse na po. Pero kahit anong rehearse nila yan, pag cross-examine, sasablay. Kasi nga po, hindi totoo. Ganun yan. Ngayon pa nga lang po, tambak na, saan tambak na yung butas ng kanilang mga statement. Ito si Mike Depenso. Credit card. May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero sir, Okay daw si Gutes, ha? Sa aking pagkakala. Pero exactly sa meeting. Wala sir na lumabas din, kagaya ng 18 ex-marines. Sana! Pero mukhang nakamonitor siya eh. Pero sir, possible na Nakamonitor lang siya. ba? Lumabas ulit. Lalabas siya ulit. Kung lalabas yun. Ay, Kung lalabasan niya, lalabas niya. Puro budol. Mga bopols lang ang maniniwala sa kwento nila, mga kababayan. Unless tanggap nyo na mga bopols. Di ba po? Ayan man lang ang short video natin. Abangan natin kung ano yung magiging reaksyon ng National Bureau of Investigation, magiging findings after na humarap sa subpena sa investigasyon nitong alleged mga ex-marines, mga kababayan. Yun lang for now. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.